Arestado ang isang magtiyahin sa isinagawang bypass operation ng Talipapa Police Station sa may Betsaida Alley, Barangay San Martin de Porres, Quezon City kaninang madaling araw. 500 pisong halaga ng pakete ng shabu ang nabili ng operatiba sa target na kinilalang si Raquel Santos, 46 anyos. Huli rin ang tinuturong kasabwat niya sa pagtutulak na si Jomari Tagulaw, 24 anyos. Narecover sa mga sospek ang nasa 17 sachet ng shabu na posibleng tumimbang ng 15 gramo at may market value na 102,000 pesos. Ayon sa pulisya, notorious na tulak ang dalawa na kaya magbenta ng malakihang halaga sa kanilang mga parokyano. Wala rin daw takot ang mga ito sa pagtuloy ng iligal na gawain maski napatira na rin sila sa loob ng kulungan. Itong principal suspect natin na si Raquel ay surrender ito. At nahuli na rin ito last year at nakalabas itong November o December lang nakaraang taon. Ito namang si Jomari, labas-pasok na ito sa robbery hold-up. Nakarecover tayo ng timbangan, ibig sabihin marami ang tinitimbang nito. At doon nga sa area, nakakuha tayo ng mga pinagtaryahan na. Parehong itinanggi ng magtiyahin na nagbebenta sila ng iligal na droga pero aminado silang gumagamit ng shabu. Amin ko po, gumagamit ako pero hindi po ako nagbenta. Kinanta rin ni Tagulaw na mula talaga ang mga iligal na droga sa kapatid ni Santos na nakatakas sa operasyon. Ano lang po, nadamay lang po ako doon. Binabana ako dito. Sa tiyahin mo to? Hindi po, sa kapatid niya po. Pero nakita sa cellphone ni Santos ang transaksyon sa pulis na nagpanggap na asset. Depensa naman ni Santos, nakitext daw sa kanya noon ang kapatid. Ginamit yung cellphone ko. Bakit ka naman pumayag? Hindi, akala ko po magka-text lang siya. Hindi ko napansin na ano yun. Hindi ko pa nabura. Hindi niya rin binura. Para alam mo nagbebenta kapatid mo? O sinasaway po naman namin yan. Kaya lang talaga matigas ang ulo eh. Maharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang manhunt na pulisya sa isa pang suspect na nakatakas. Weng de la Peña, Radio Pilipinas.